Grabe ang naging eksena matapos biglang labas ng matinding pahayag si Justice Secretary Boying Remulla kung saan ibinunyag niya ang umano'y mga matagal ng tinatago na issue na dapat umanong malaman ng publiko. Ayon sa kanyang pahayag, panahon na raw para ilantad ang mga lihim na matagal nang umiikot sa ilang sektor ng gobyerno, bagay na nagdulot ng pagkabigla sa marami at agad na nag-viral online. Hindi raw niya napigilan na magsalita dahil sa bigat ng mga impormasyong hawak niya. Kasunod ng kanyang pasabog na revelasyon, agad namang naglabas ng reaksyon ang ilang opisyal na mariing itinanggi ang mga alegasyon. Ilan sa kanila ang nagsabing walang katotohanan ang mga inilabas na impormasyon at mistulang bahagi lamang ito ng mas malawak na political noise. Gayunpaman, nanindigan si Remulla na may sapat siyang basehan at handa raw niyang patunayan ang mga ito kung kinakailangan. Patuloy namang nag-aabang ang publiko sa susunod na mga hakbang at pahayag na maaring mas magpainit pa sa issue. Sa gitna naman ng kontrobersya, sinabi ng Malacanang na nagulantang sila sa biglaang pagsabog ng mga isyong ibinunyag ni Remulla. Ayon sa kanilang paunang tugon, kanilang pag-aaralan ang lahat ng pahayag at i-review ang mga alegasyon upang matiyak na maayos na matutugunan ang bawat punto. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na manatiling kalmado habang hinihintay ang opisyal na resulta ng investigasyon. Patuloy na lumalalim ang usapin at inaasahang magkakaroon pa ito ng mas malawak na epekto sa mga susunod na araw. I-share nyo itong video na to kung sang-ayon kayo sa sinabi nitong si Tatay dito kay John Vic Remulla. Ang tanong, John Vic, masarap bang mamura ng mga realista? Harapan nung minura itong si John Vic Remulla ng mga nagrally kahapon dyan sa harap ng Mindiola. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa video ni Tatay na kung saan talaga namang pinaulanan ho niya ng mura itong si John Vic Remulla. Game! Remulla! Nako! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Hoy, John Vic! Anong pakiramdam na kinukumpronta ng harapan? Ikaw matapang ka lang kasi DILG secretary ka. Kasi apelido mo Remulla. Pero makipagharapan dito sa mga realista na to. Anak ng toka. Hindi ka kakana sa mga, hindi ka tatago sa mga yan. Ika nga. Ang problema ko kasi dito sa magkapatid na Remulla na to, akala mo kung sino. Akala mo naman na nila ang Pilipinas sa kanilang mga ninunong Remulla. Di ba? Kung makaasta sila, kung makatayo, makapagsalita, gagawin daw ho niya na isa sa pinaka-safe na lugar ang Pilipinas. Anong petsa na? Malapit na matapos ang termino ng amo mo. Minumura ka pa rin ng mga nagrarak. Huwag kayo mag-ari-arihan dito! Nako, matindi ho yan, matindi yan. Oh, gang. Oh. Na ano na lang ho, tinanggal na lang ho yung mga eksaktong salitang sinasabi nitong si Tatay. Pero saludo tayo ha. Matagal nang gustong sabihin na sambay ng Pilipino yan sa pagmumukha nitong si John Vic Remulla. Tao. Bumubulong-bulong! Ang sabi niya, tao. Ano? Natatakot? Oh. Huwag kami! Huwag kami. Wala ka lang eh! May baril kami! Pulis kayo! Oh. Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. O John Vic, matapang ka lang pala kasi napapaligira ka ng mga tuta mo. Hindi ka tatago sa mga to. Oh, kahit one-on-one, di ka uurungan ng mga yan. Noona nyo kasi angas, kayong dalawang magkapatid eh. Nakakaya ka. Oh. Adek! Sabay sigaw sa likod, Adek! Nako, matindi yun. Mamatay ka na daw, adik. Tingnan mo yung makakasta ka. Alam mo kung sino. Alam niyo yung mga sindero, yung pagka tinanaw nila yung kanilang mga lupain na kaganyan. Ano ka nang tawa dyan, Vic? Walang yaka, oo. Ang dami ng galit sa'yo. Kala ko ba magsisenador ka? Balik ka na balik ka na dun sa Cavite. Di ka pwede dyan. Anak ng tao kasi. Mag-gobernador ka rin lang doon. Siguro doon nakokontrol yung mga tao. Pero sa Pilipinas, naku, mumurahin lang kayo.
Diba kahit sino, sa bagay, kahit sinong dali mo sa pwesto na yan, pagka ginawa yung mga ginagawa mo, talagang mamumura kahit hindi Remulla ang apelido. Ayun, nako, paduro-duro po. Sabi siguro sa mga pulis niya, damputin nyo yan. Hindi ko kaya ng harapan niya. Tanggalin nyo yan, maiingay. Nako, matindi yan. Adik ka daw sa Cavite. Di umano, sabi nitong si tatay. Matindi si tatay ha, yung nakared, ayan o. Nakakalungkot man, pero ikinahihiya na namin ang... Madaming adik sa Cavite. Akala ko pa naman si John Vic. Mali, pandinig ko. Mali. Madaming adik sa Cavite. Sino bang gobernador? Sino ba may hawak sa Cavite? Remulla. Sino ba kalaban nila? Mga rebelya. Kaya pala napasama sa listahan ng mga nangurakot sa flood control. Toka. Hindi nga kasi pwedeng hindi pa pwedeng bumalik sa Cavite. Hindi pa tapos na yung termino ni Marcos Jr. Uuwi na yan. Sa ayot sa gusto niya, babalik ng Cavite yung dalawang na yan. Ewan ko lang kung Cavite babagsakan niya pagkatapos ng administrasyon na to. Mga pulis sa Pilipinas, dahil wala po kayong panindigan, wala kayong manigsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Wala kayong Yan, sir. Ito, madinto. Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Matindi, palakpakan natin tong si tatay. Maano na ho yan. Yan o yung ika nga kinikim-kim ng bawat isang Pilipinong galit dito sa mga buwisit na Remulla na to. Huwag kayo mag-hari-harihan dito! Gagabahan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Sino ba sinasabihan ng adik nitong si tatay? Si Remulla mismo, adik ka daw Remulla. Baba ka kasi dyan. Kumana ka kung talagang tatagos ka sa kanila. Nakananto ka, matapang ka lang kasi DILG secretary ka. Subukan mong bumaba dyan, Nakananto ka. Kahit one-on-one kayo nitong si tatay, hindi ka uubra dito. Okay lang daw Sabi ni Remulla kahit magsisisigaw, maglabas ng saloobin, yan, sa mukha mo. Naglabas na saloobin yung mga nagrarally in your face. Kalma. Okay na yan, okay na. Okay na tayo dun. Okay na yun, sinabo na natin ng yung si John Vic. Good job tayo, palakpakan natin to si tatay Picturing tatay na may hawak ng KFC na baso. Palakpakan. Saludo. Ang lupit. Sige. John Vic, baba ka Matapang ka baba ka Demonyo ka pa daw, John Vic. Anak ng tao ka, tinawag ka ng adik, demonyo. Kung ano-ano na tinawag sa'yo, hindi ka pa bababa dyan. John Vic, magnanakaw. Wala bang lagay sa akin yan, Wala bang lagay sa akin yan? Yung 1 billion, wala bang lagay sa akin yan? Isa pa? John Vic, magnanakaw. John Vic, magnanakaw. John Vic, magnanakaw. Okay lang pala yan. Nakuha mo hinahanap mo, John Vic. Di ba gusto mo yan? Okay, sisigaw kayo. Anak ng toka. Ang ginawa ng mga nag-run-P, nagmumura siya. Ayun na mga kababayan, dito tayo sa kabila. Kahapon pa itong mga to, sabi ko, dapat pagsalansan natin dito talagang pulido. Ito, yung sasalansalin ho natin ng pulido. John Vic, isa pa ito. Ito naman mga kababayan, ito ho yung ilang mga kaganapan dyan sa rally na yan, na kung saan chat na lang nila, nakita nyo nag-chat yung mga Duterte supporter, talagang nakasync. Ito mga to dahil bayaran, yung mga nakikinig sa kanila, hindi ho nila malaman kung paano nila
pagsasabay-sabayin yung mga chat nila. Itong si Leo, shoutout kay Dada, kay dito kay Boss Dada. Ayan oh, malupit ito. Kay Boss Dada galing to game. Oh. Kulong lahat! Si Saba nandun si Sabo. Phil na Phil. Mga dinastiya daw, ikulong lahat, anak ng Towa, mga Aquino kasama nila. No, ay, mga Sakraulo. Dinastiya. Yung mga kasama niya, mga political dynasty. Yung iba dyan, hindi yung pamilya, pero yung mga party list dynasty. Anak ng Towa. Pagkatapos nitong isa na to, ikaw naman ha. Nakasunod yan sa kabataan. Ikaw, mag-training ka na dito kay rep ganito. Sa susunod, matatapos na termino niya, ikaw naman papasok dyan. Dynasty, kakapal ng mukha nyo. Anak ng Toka Leila, ba't di ka makasabay sa chat? Chat na lang, di pa kayo magkasabay-sabay. Di ba? Kahapon ng mga kababayan, wala ho silang malinaw na messaging. Wala silang gustong mangyari. Sa totoo lang, hindi natin maintindihan kung ano talagang pinaglalaban nila. Anti-dynasty, corruption, kung ano-ano sinasabi nila. Confused ho sila, din lang malaman kung anong pinaglalaban nila. Kaya ayun, nilangaw yung rally nila. Mga dynasty. Dito tayo. Ayan ang pagmumukha ni John Vic. Ayan. Dinadaan mo kasi pa sa paano-ano mo, John Vic eh. Hindi ka tatago sa mga nagrarally na yan. Nakala mo kasi kung sino ka eh. Kala mo kasi nabili nyo Pilipinas eh. Naging DILG. Nakita mo ba si Anyo? Nakita mo si Anyo? Dating DILG secretary, ano siya ngayon? Pag wala ka na sa pwesto, anak ng Toka, kung di ka babalik sa Cavite, basura ka. Wala kang kwenta. Yung angas-angasan mo ngayon dyan sa pagiging DILG secretary, mulilipas yan. Mawawala ang angas mo, mawawala ang pwesto mo. Kaya dapat magpakabait ka. Gawin mo kung ano yung tama. Nahuli, magdala ng tsako, pero yung nag-aalmusal ng tsongke, hindi nahuli. Ano yun, lukuhan? Inuna pa nilang hinuli yung may tsako-tsako, pero yung nag-aalmusal ng tsongke, hindi. Ang bihira, oo. Ito si John Vic. So, yan na lang po. Maraming salamat. At sa muli natin pagpilitan sa ulang. Secretary, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Bansang Pilipinas. Ay naman pala, pagkatapos yung pinagmumura, minabuhay siya. Mabuhay ka. Mabuhay ka, John Vic Remulla. Umuwi ka na daw ng Cavite. Ako, pagka naririnig ko natin yung ano na yan, medyo mga kababayan nating Muslim niya, marugdog ang kanilang pagka yan merong pinaglalaban talagang masidhi ang kanilang mga damdamin para mailabas ang kanilang mga saloobin. Malulupit ho yung mga yan, malulupit. Isa mo ng goodbye kiss para dito kay John Vic. Isa mo ng grabe ho. Anak ng Toka, gamit na gamit ang PNP sa pagprotekta sa mga adik at magnanakaw sa Malacanang. Ibang klase ho talaga mga kababayan. At ganyan talaga buhay. Kung nung panahon ni Tatay Digong, siya pa mismo lumalabas sa Malacanang para samahan, kausapin ng mga nagrarally. Dito iba usapan. Babarkadahan ng buong Mendiola para hindi makadiretso yung mga rallyista. Hindi nakita na ho kasi nila sa Indonesia, sa iba't ibang bahagi ng mundo yung mga nagrarally pagka sinugod. At tapos usapan pagka nakapasok ng Malacanang yung mga yan. Wala na. GG na yan. Tapos na yan. Yan. Nandito Mama Imelda Santos. Lipat na tayo. Ano po meron tayo dito? Wala na ho ito. Sa susunod na video na ho yan. Lagay na lang ho muna natin dito si John Vic habang sinasalansan ho natin itong kay Manong Ted Filon. Game, pakinggan ho natin to. Tapos, kay Manong Ted, interview ho nitong si Unclear Castro.
Mga ka-clear. Si mga ka-clear. Ang hilig sa mga ka-clear. Diba? Baduy. Okay. Mga kapatid, ito po lamang ha. Kahapon po ang sabi ng spokesperson po ng Malacanang, maging Yan. ni PCO Secretary Gomez, na we feel you at wag ho tayo masyadong mainip muna, maghintay po tayo sa due process. Ngayon, meron din po mga nagsasabi na, sandali lang, asan na yung mga sinasabing matatabang isda, yung mga balyena, Yan. yung mga sangkot dito na kumbaga ho, mga kapatid, Yan. mga Oh. starring talaga. Bakit Starring. nakatingin ka sa akin yung sinasabi mong balyena? Excuse me, hindi Maghunos dili ka, hindi ako kasama dyan sa flood control. Napakalaki. Oo, Ito po, pagkain lang kinakain ko, di pera. Ito po mga Sila pera sinusubo ng mga yan Ito eh. mga kapatid, nung pong Friday, naglabas po ng balita nga from DOJ na nagsaole itong si Engineer Alcantara. Henry, oo. Yan. ng si Boss Henry Yes. ng 110 million pesos cash Correct. bilang bahagi po ng kanyang pagpapakita ng kanyang sinseridad na tumulong sa gobyerno. Yeah. Restitution po din ang sinasabi ho dito. Ibalik po yung bahagi ng mga umano ay ninakaw. 110 million pesos. Kaya ang tanong nga na marami, kung si Henry Alcantara na isa po lamang sa mga nasa ibaba ng DPWH ay nakapagsauli ng 110 million cash po ito, paano pa po yung mga sinasabing Yun. mga talagang starring dito? Partida, wala pong ano yan ha, wala pong maayos na guidelines dyan sa restitution na yan, wala pong maraming computation. Basta naisip lang niya, pagising niya ng umaga, anak ng toko, ang dami ng pera ko. Meron akong asset sa sa lupa, meron ako sa bangko, meron ako sa basta ang dami kong pera. Ito, surplus ko tong 110 million. Attorney, dala ka ng 110 million dyan sa DOJ bukas. Anak ng toko, di ba? Kunin mo yung Bolt 1A. Puntahan mo yung Bolt 1A. Merong merong 500 million. Kuha ka lang ng 110 million, ha? Wala na sa bangko yung pera natin. Nasa Bolt. Oo. Yung iba nasa doon sa lugar na hindi nila makukuha kahit anong gawin nila. Okay? Yung cash lang, oo. 1A. Bolt 1A. Marami yan. Hanggang Z10 yan. Z10. Yung 1A muna. Hindi doon. Hindi doon sa 10A. Hindi doon sa 10A. Doon muna sa 1A, okay? Merong 500 million yung laman ng Bolt na yan. Okay. Huwag ka lang ng 110. Sampal mo sa mukha ni DOJ Secretary. Diba? Yung mga proponents. Ngayon mga kapatid, ito lang po sa nagdaang pong mga pagdinig ng Senado, meron pong isang pangalan na lumutang. Ang pangalan niya po ay si Yusek Trigive Olaivar ng DepEd. Bukas po ang aming programa para sa kanyang panig at maging sa mga mababanggit pong pangalan sa ating pong babasahin na bahagi po noong pong sinumpa ang salaysay nito pong si dating Yusek Roberto Bernardo sa kanyang pagharap po in the Senate. Dalawa po itong bahagi na ating pong babasahin noong pong binasa nung una sa kanya pong pagharap noong pong September 25 sa Blue Ribbon Committee hearing. Yan. And then, mga kapatid, noong November 14 sa kanyang pagbabasa ng kanyang supplemental affidavit, mga kapatid, tandaan po natin na nung nabanggit po itong pangalan na Olaivar, nagkaroon po ng imbitasyon sa kanya. Pero hindi siya sumipot. Hindi nagpakita. Pero wala na pong pagpupursige na paharapin siya. And then, sa gitna po ng mga affidavit na ito ni Ginoong Bernardo, kasi po tumatayo ngayon na star witness, importanteng testigo sa napakalaking iskandalong ito, si Bernardo. And siya rin po yung na-quote ni Senator Lacson sa kanyang pagpapaliwanag, di ba? Nung kanya po sinasabi na hindi po ito umaabot sa tanggapan ng presidente. Pero magmula noon mga kapatid, ang ICI ni katiting na ni letra ng Trigive, wala tayong marinig kung ito ba'y iimbitahan. Nako, bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw imbitahin niya si Trigive Olivar? Kasi mga kababayan, yan si Trigive, malamang sa malamang, yan wala na. Na yan, ika nga
pinagamit na sa kanya yung kanyang pasaporte na iba pangalan. Akala natin nasa Pilipinas pa. Kasi sindikato nga ho kasi sila. Sindikato yung mga nasa Malacanang. Di ba? Akala natin nagkakaroon na ng kaliwanagan lahat na nangyayari na to. Pero behind the scene, tinatrabaho na nila paano linisin. Ano ba? Ang utak ko kasi ng mga yan, wala na sila sa nation building. Wala na sila doon. Ang iniisip na lang nila, paano tayo makakatagos sa 2028? Paano tayo makakalusot? Kung sakaling tapos ng ating termino, anong gagawin natin para hindi tayo habulin? Yun ang nasa almusal, tanghalian, gabi nilang usapan dyan sa Malacanang. Okay, nandyan na tayo, bistado na, nagkandindot-hendot na talaga. Anong gagawin natin? Kasi sa 2028, sa gusto natin, magiging paksayan. Kahit ayaw natin magiging paksayan. Ngano ang gagawin natin? Wala na yung flood control, wala na yung trabaho, wala na yung ekonomiya, wala na yung kung ano pa man yan. Wala na yan, wala nang kwenta lahat yan. Intelligence and confidential intelligence pan, itututok lang natin lahat yan para hindi nila tayo mahabol sa 2028. Real talk, yan yung pinag-uusapan ngayon sa Malacanang. Kasi pagka hindi nila ginawa yun, anak ng tokwa, ito sinisigurado ko sa inyo, kulang ang 6 na taon para ika nga malantad lahat ng kabulukan itong mga walang yang magnanakaw na to sa Malacanang. Sino ho ba itong si Tri-Gabe Olaybar na ito? Basahin nga natin muna po yung bahagi ng unang affidavit po nitong si Bernardo sa kanyang pagharap sa Senado. Ito po yung kanyang bahagi. Babasahin po ito in toto ni DJ Chat. Well, Mr. President, the aspiration is to produce our own technology, defense technology, Mr. President. But the department strongly recommends the amendment of the Self-Reliance Defense Posture Law so that government can so the government can invest in research and development as well as the government can invest in defense manufacturing investments, Mr. President. So because of that law, there are limitations in terms of what government can do in defense manufacturing, Mr. President. I'd like to hear a better word, Mr. President, than aspiration. Parang aspiration, malayo pang mararating na. Can we use another term para kahit paano the vision. Hindi yung lilipad-lipad na... The vision. The actualization, Mr. President. Yun naman talaga ho ang gusto ho natin because it also creates jobs and technology transfer. But it's as you know, the defense is also very complicated and the technology is not readily available. Yes, Mr. President, talagang yun ang aking gustong tunguhan kasi can you imagine the Mutual Defense Treaty is 74 years old. Kahit papaano nating kwentahin ito, Mr. President, talagang wala. Pasensya na kayo kung exasperated ako pero yan. Pero Mr. President, if you've seen the last 3 years, yung mga balikatan exercises had ramped up tremendously, Mr. President. And that's clear evidence that the Mutual Defense Treaty is doing its responsibility, Mr. President. Yes, but they fell short in being able to satisfy our requirement that our country is now in a clear position of being able to repel armed attack. Ayoko nang bumalik doon. Yung kasi lang ang punto ron Mr. President. Well, Mr. President, last comment, actually under the leadership of Secretary Teodoro, doon po talaga nag-umpisa itong ramping up ng mga alliances with our like-minded partners, Mr. President. And with that, doon rin nag-umpisa yung investments rin ho natin sa modernization. Kaya this year, Mr. President, pinakamalaking modernization fund ang ilalagay po ng Senado para po makahabol ho tayo sa mga pangangailangan ho natin. Yun po yung gusto ko sabihin, Mr. President. Nakabawi-bawi tayo ng konti dahil nandyan ang aking kaibigan, Secretary Gebod Teodoro. Kung wala pa siya dyan, paano na? Kasi hindi natin masasabi kung mananatili siya dyan. Pwede siyang... yung palang punto niyo, Mr. President. Nakuha ko na ho. Kaya nga
Would you say that militarization rather than diplomacy is the main mode of dispute settlement of China? No, Mr. President, absolutely not, Mr. President. Okay. So, ang main tool po natin is diplomacy insofar as the Philippines is concerned. Yes, Mr. President. But it's at the same time, Mr. President, it's to our best and core interest to continuously modernizing our capability, Mr. President. Yung po mga diplomatic efforts natin, ano-ano po yun? Sana hindi lang po mga diplomatic protest tsaka yung tinatawag nilang megaphone diplomacy. Are there actual negotiations and are there budgets devoted for these actual negotiations para yung diplomacy makita natin po talagang nag-ooperate? Mr. President, under the budgets of the Department of Foreign Affairs, Mr. President, merong mga amounts there to continuously engage our partners as well as other countries in diplomacy, Mr. President. Mr. President, is it correct to say that the Department of National Defense is asking the people for billions of pesos to defend the West Philippine Sea, or WPS? Well, Mr. President, it's not only limited to the West Philippine Sea, Mr.